Ang dami ho. Sa pagbababoy, pag-aalaga ng kambing, kailangan ng diskarte. Pag wala kang diskarte, may pera ka, wala rin ho mangyayari. Kailangan, isipin mo kung paano ka kikita. Dahil pag hindi ka nag-isip ng pagkikitaan, kakainin ka ng sistema dito sa atin sa Pilipinas na nakatenga lamang na walang nangyayari sa buhay mo. At unang-una ho sa lahat, bago kayo magpapaalaga ng baboy, kailangan hong may tiwala kayo sa isang tao at yun naman hong pagkakatiwala ang tao, kailangan ay meron din ho kayong konsiderasyon sa namumuhunan. Ang dami ho! So, dahil nga ho tayo nakapagbenta ng baboy, 14. Bibigyan ko ho kayo ng idea sa mga nasa ibang bansa, OFW ka man, o nandito ka sa Pilipinas, kumikita ka, gusto mong magbaboy, gusto mong magpaalaga, gusto mong magbaboy, kaso wala kang ang pwesto dyan sa inyo. May kaibigan ka sa ibang lugar na may pwesto. Pwede mong gamitin yung kaibigan mo na makapagbaboy para ikaw ay kumita rin. So, magiging diskarte lamang doon, hati kayo sa tutubuin. Kakaltasin lahat ng nagastos mo, pakain, gamot, ano pa man yan, hati kayo. Ngayon, si kaibigan mo, napapagkatiwalaan mo, wala rin pwesto. Yung kaibigan mo naman, may kakilala rin na mapagkakatiwalaan ng kaibigan mo. Pwede naman kuhanin ng kaibigan mo iyong mag-aalaga ngayon. Kagaya nito, dito sa perang are, ako kakaunti lang ang kinita ko dahil yung pinsan ko ang nag-alaga ng baboy ni Boss Atan. Ako lamang ho ang namamahala, ang tumitingin, bumibisita, nagtuturok at ano man ho ang kailangan. Ako rin ho ang nagbabudget ng pambili sa pakain. Ang amin lamang ho kasundo doon sa nag-alagang pinsan ko ay may patong ako na 500 piso kada ulong baboy. Iyon ho ang kinita ko. Bali 7,000 ho ang kinita ko. Tapos kay Boss Atan, labas na ho siya doon. Kami na lamang ho ng pinsan ko mag-uusap. So yun nga ho. Yun ho. Yun lamang. At ariho ay hindi scam. Legit ho yan. Pinagpapawisan, pinaghihirapan. Meron nung ibang na nagre-recruit. Nagre-recruit, pasintabi po. Nagre-recruit at ganito, mag-i-invite ka. Ayun ho, hindi ho ako naniniwala doon. Ang pera ho ay hindi nakukuha sa madalian. Hindi ho yan nakukuha. Kailangan nung pagpawisan, paghirapan. Ay kung ang pera ho'y nakukuha sa madalian dito sa Pilipinas, di sana ho'y walang nasa ibang bansang kababayan natin. Di ka ho. Yun ho. Yun lamang ang may ibigay ko sa inyong tips. Kagaya ho nito, si Boss Atan, kumita na naman. At yung ating pinsan ay kumita rin. Pati ho ako, kumita kaso maliit nga ho lamang. Okay na ho yun dahil ako'y may sarili ding alaga kay Boss Atan. Yan ho. Sana ho'y nakatulong sa mga kapwa ko OFW na nagtatanong ho sa akin na paano ang diskarte, paano magpaalaga sa tao. Kailangan ho ay meron din kayong puso sa inyong inalagaan kahit ho hindi inyong sariling puhunan. Kailangan ho'y angkinin nyo talaga yung baboy na yon kahit ho hindi kayo namumuhunan. Kayo ho'y magkaroon ng kaunting o malaking konsiderasyon doon ho sa namumuhunan. Hindi ho biro ang pinupuhunan sa baboy. Kung hindi mo obserbahan ng iyong alagang baboy, nakakaawa naman yung namumuhunan. Sa iyo, walang mawawala, pagod. Sa akin, walang mawawala, pagod. Pero doon ho sa namumuhunan, napakalaki ng mawawala. Kaya ho kailangan sa magpapaalaga, kailangan may tiwala ka at kita mo sa tao na yung puso talaga at isip ay naroon sa pag-aalaga ng baboy. Hindi yung kikita lamang ang isip. Hindi yung laging si kikita lamang, kikita lamang, kikita lamang. Hindi ho pwede yun. At doon naman nga ho sa mag-aalaga, kailangan nga ho yung inyong konsiderasyon sa nagpapaalaga. So yun, maraming salamat. Hanggang dito na lamang. Ipapadala ko na ho ay kay Boss Atan mamaya. Yan ho. Naku po. Kapal na rin. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang ho. Yan.